as of now, what do you do? I'm a college instructor by profession talaga. So, pag hindi ako nagko-content, hindi ako nagpapatawa sa social media, nagtuturo tayo. So, Talaga? Monday to Wednesday, nagtuturo tayo sa school. So yung mga students mo, how do they treat you? Kasi you're also a content creator. Actually, naiintindihan nila. Surprisingly, naiintindihan nila na put up lang yung... Kasi di ba, naiintindihan mo naman kapag nasa office ka, trabaho, di ba kahit naman sa office. Yung, Tapos pag nasa labas, lokohan, different di ba? hat. Oo, naiintindihan nila. Malawak naman yung pag-unawa nila. Ilang years ka na college instructor? 10 years. Mag-isang dekada this year. Wow. Ay, tara. Diba? First job mo ito? Yung alin? Etong college Ay, hindi. instructor. Marami ako naging trabaho in the past. Tumatanggap talaga ako ng literal na labada. Pero di ba kung 10 years ka na, tas 30 years old ka na. Yes, I started 21. May math. Oo, 21. So Totoo after na. graduate, nag-work ka muna? Yes, ng actually, iba. nag-overlap yung trabaho ko. In fact, bago ako naging content creator, 4 yung trabaho. Which Ano yun? is, Ano yung mga yun? ka? Nagbibenta ako ng laman. Kaya pala nadaanan kita sa Bukawi. Mga longganisa, ganun ba? Ito naman! Alam, Sobrang dami. VA ako, virtual assistants, tapos college instructor nga, and then social media manager din ako sa talaga? Japanese restaurant. Oo. So alam ko yung mga instant Yung mga atake. upload. Oo. Ah. And then nag-host ako pagka weekend. hosting ng... Mga event, Events, mga pakasal, lamay, ganun. Huh? Charot lang, hindi mo mabinyag. Lamay? So please welcome our dead on arrival. Ang taray na Palakpakan ng pamilya laban! Oliveros! Nagpaheme po rin ka dyan sa patay, no? Nakakaloka. So gano'n. So napakarami kong ginagawa bago ako naging content creator. And hanggang sa dinrap ko na lahat, teaching na lang. Kasi talagang passion ko siya, pagtuturo talaga. Mukha naman. What about the content creation? What do you feel about it? Are you having fun or is just... Sakto lang. Kasi madalas na ako i-bash eh. Bakit? Charot. Bakit? Hindi kasi, hindi, biro lang. Pero kasi real talk tayo. Yun yung POV ko kasi yun yung atake ko. Medyo More on, prone kasi sa ano yan hindi kasi ako masyadong maskit eh. More on talak-talak lang talaga. More on patawa talaga. Literal. Alam nyo naman, hindi naman lahat nagigets. Yes. So, you know. Okay. Yes, we'll know. we know. Bigla na nahi. Okay na yun. Bigla na nahi. Bigla tumigil. So, let's talk about your motto in life. Kasi Okay. di ba lagi mo sinasabi, living on a champagne lifestyle on a limited budget. Yes. So, what do you mean by that? Kasi dati, nagtrabaho ko sa Manila, literal na para akong taing tinapon sa Manila. Alam mo, ambisyosa ako, nasa Bulacan pa lang. Taga Bulacan ka po, di ba? Marilao ka, ako Plaridel ako. So nung lumalaki ako, hindi ako sanay nung 7 p.m. parang natutulog na. Alam mo na, province life. So nangarap ako ng malaki. Nagpunta ako ng Manila mag-isa. As in, kakagraduate ko pa lang, as in graduation bukas, hindi na ako gumraduate. Hindi na ako umakyat. Kasi natanggap na ako sa first job ko noon. Ay, ang bongga. Ang bongga talaga. Kasi call center agent din ako noon. Training ko na. So ngayon, akala ko, doon yung gateway to stardom ko. So ngayon, akala ko yun, doon ako Para ba makakatikim ng- nagpapamigay ng wig sa mga Oo, ganun na. So ngayon, dumating ako sa point na hindi ako nakakaipon, wala pa rin pasok yung pera, pero gusto ko nang ma-achieve yung mga gusto ko ma-achieve. Kaya ang ginagawa ko ngayon, parang social climbing talaga before, na parang gusto ko lang pumunta dito, mag-iipon talaga ako para ma-experience ko yun. Kaya living a champagne lifestyle on a lemonade budget. Oo. Pero would you say na dumating ka ba sa point na parang nangungutang ka na just for you to achieve those things? Ay hindi, yun hindi ko gagawin. Kasi pinalaki ako po na may kaya kasi kami. Mukha naman. Hindi, charot lang. Hindi. Apakayabang, no? Nakakasolo ko sa inyo! Hindi. Kasi pinalaki mo ng magulang namin na hindi naman kami nangungutang. Kumbaga parang wala sa Kumbaga live within pamilya your namin. means ang atake. Oo, pag kung hindi kaya, huwag na lang mangutang. Wag ipilit. Tapos, growing up, ako naman yung nagpapautang na. Hi! May lending business din pala si Mama. Pinakakakitaan ko mga 5656 ang atake. 5, 6, 5, 6. Pero honestly speaking, di ako umabot sa pangungutang, pero alam ko kung kailan ako gagastos. Okay. Pero maganda naman yun ha, actually. Kumbaga parang hindi ka man ganun ka bongga when it comes to your monetary situation. Pero financial. inaano mo, nag-iipon ka for you to achieve the things that you want. Tsaka alam ko kung borderline kaya ko na o hindi pa. For example, kahit may pera ako 1,000, ilalaan ko lang yung 200 sa pagsa-social crime. Okay, sige, bili tayo ng kape, tak. Pag hindi ko na kaya doon sa 200, hindi ko isa-sacrifice yung 800. Okay. So, pag 200, considered ko na yun as wala na akong pera. Kahit may 800 pa. Pero sabi nga daw nila, di ba, if you cannot buy things thrice, don't buy it. Say for example, gusto mo bumili ng phone. Tapos kung hindi mo siya kayang bilhin ng 3 beses, huwag mo siyang bibilin. Kung yun lang yung pera mo. Galing mo. Kahit buy one, take one.
Ayun lang. Hindi. Dapat kasi tatlo. Pilosopo. Ang ate ko naman nag-reseller pa. Saan mo nakakita seller mo? Pasabay. Take one. Pasabay. So ano naman yung natatandaan mong moments nung Pecha de Peligro moments mo since talagang budgeted na agad Ay, yung money mo? hindi. Kasi po, dumating ako sa point na talaga na zero akong lola mo. As in, zero-zero. Kwentuhan ko lang kayo na mabilisan. Gora lang, kahit tagalan mo man. Kaya nga eh. Makakat naman namin yan. Oo. Ang ingin ng mga host, dami sinasabi. Sorry. Ganito yung nangyari. Kasi nasa Manila na ako, nakakaipon na ako po. Parang feeling ko ready na akong bumalik sa probinsya at magpainom. Parang ganun pa karamdam ko. Na para pa 50,000 ang budget. Pwede na ako magpapiging. Bigla akong na-scam. Oo, totoo yun. Bigla ako na-scam. Yung tao na yung pinagkakatiwalaan ko ng sobra, hindi ko na papangalanan kung sino siya. Joyce Girl. Ano ba? Na-scam ako. Tapos as in, hindi lang na-scam, limas, tapos nag-iwan pa siya ng utang under my name. So hindi ko na masyadong i-declare kung ano yung nangyari sa story. So ngayon, lahat ng sahod ko, hindi lang palabas, may utang pa ako. Meron akong funny story na dumating ako sa point na tumitira ako sa bodega. Hindi to pang i-eme, totoo to. So sobrang scam ko, yung ATM ko no, Sanla. nandun sa may-ari. Nandun sa may parang kami na I dealt with bad people. Parang ganon. So, hindi ko nahahawakan yung sahod ko physically for almost a year. So, pumapasok ako araw-araw. Hindi ako pumapasok. So, paano ka napubuhay? No? Yun na nga. Meron pa ako natirang parang 3,000. Kaya ko siya. Dumating ako sa Pandikoko a day. Hindi pagjo-joke yan. Ngayon, ang pinaka nakakatawang moment na pag ngayon natatawa ko, wala na akong susuotin bukas. Yung damit ko nasa laundry shop. Kasi pinalaundry ko. Kasi wala naman akong, Diyos ko, maliit na nga yung higaan ko. Meron pang washing machine, di ba? So wala na. So wala na akong washing machine. Ngayon, nagmakaawa ako din sa tindera. Sabi ko, pwede ko pa bang kunin yung labahan ko kahit hindi ko mo nababayaran. Sobrang bait niya. Kinuha lang niya yung polo ko tsaka yung pants ko. Ito, susuotin mo. Para ako nana. Hindi totoo yun. Hindi niya bigay sa akin yung bundle kasi sabi niya, pag hinanap yung bundle, hahanapin ng boss niya. So, ang binigay lang niya sa akin yung pants tsaka yung susuotin ko. Kinabukasan, sabi ko, ate, pwede yung dress naman. Ginawa mo pang closet yun. Ayaw pala ng pants at polo. Ginawa niya pang walk-in closet yung ha? Ate, yung off-shoulder naman. Dress down kasi kami, pwede yung off-shoulder. Hindi ka kaya Pero totoo yun. Nakakatawa. So pag binabalik ako yung mga moments na yun, doon ko na-realize na ang layo na natin. Ang layo-layo na natin. Talaga. So ngayon, parang di ka na niniwala malayo na. Hindi, so ngayon, anong atake mo na ngayon? Kumbaga, would you say na mas comfortable ka na ba mas ngayon? comfortable tayo sa paggastos. Pero syempre, pa rin, kasi we're investing. Wag ganun ka, wag ganun ka comfortable. Oo, tsaka I guess, lagi kong sinasabi pag nagiinom ako ng tropa ko, siguro maganda na rin lumaki ako hindi sa luho. Kasi now na kahit meron ka, alam mo yung hirap kasi ng pera. Yun nga eh. Diba? Kasi parang, I guess, kung laki ka sa yaman, hindi naman sa sinishade ko sila, pero pag laki ka sa yaman, para sa'yo, money is just a number eh. Sa atin naman na, or akin lang, pala ayaw ko tayo dami, baka laki ka sa, naka-silver spoon ka. Hindi, laki ako sa, Marilao. Tapos, ayoko nun parang kahit meron na, sige lang. Frugal pa rin, pero may mga pagkakataon na hindi naman nagtitipid pag kailangan hindi magtipid. Oo naman. Syempre, at the end of the day, kaya nga tayo nagtatrabaho to at least enjoy what we are doing. Diba? So, yung moment na yan, yung to point na kailangan mong kumuha ng konting damit sa laundry all, yung ganong kahirap, how did you overcome that? Paano ka nakaalis doon? Actually, hindi pa ako nakaalis doon for... nandiyan ka pa rin? Akala ko ba malayo na? Actually, maghihiram nga ako mamaya. Uy, huwag kang magpaka-Pecha de Peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Pecha de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Pecha de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.